Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Nakarinig na ba kayo ng kwento tungkol sa mga lumilipad o nakalutang na kabaong? Noong 90s, marami tayong napanood sa telebisyon na mga kwento tungkol dito. At ngayong gabi, meron din akong ibabahaging kwento tungkol sa lumilipad na kabaong. Handa ka na bang malaman ito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Bata pa lamang si Samuel nang una siyang makakita ng nakalutang o lumilipad na kabaong. Alas 12 ng hating gabi, habang nagbabasa siya ng comics sa kanyang kama, bigla siyang nakaamoy ng formalin. Galing iyon sa labas ng kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang bintana para hanapin kung saan ba nagmumula mismo ang amoy ng formalin. Laking gulat niya nang sa pagbukas nito ng bintana, nakita niya ang isang puting kabaong na nakalutang sa ere. Imbis na matakot, natuwa pa si Samuel. Lumabas pa ito ng bahay para puntahan ang lumulutang na kabaong. Nang makaharap na niya ang kabaong, matapang niyang binuksan ang takip. Laking gulat niya nang makitang nakahiga roon ang kanyang tatay. Nakasuot ng barong Tagalog at nangangamoy formalin. Doon na natakot si Samuel. Kumaripas ito ng takbo papasok ng bahay. Agad siyang pumunta sa kwarto ng kanyang mga magulang para magsumbong. Unang nagising ang kanyang nanay. Umiiyak si Samuel habang kinukwento sa kanyang nanay na nakita niya ang kanyang tatay na nakahiga sa loob ng kabaong. Pinakalma siya ng kanyang nanay. Baka raw guni-guni na lang niyo iyon. Samuel, andito ang tatay mo sa tabi ko. Mahimbing na natutulog. Mahinahon at kampanting sabi ng kanyang nanay. Lumapit si Samuel sa kanyang tatay at hinawakan ang braso nito. Napaatras si Samuel. Malamig at parang naninigas na ang braso ng kanyang tatay. Sinabi niya iyon agad sa kanyang nanay. Doon na kinabahan ang nanay ni Samuel. Pilit nitong ginigising ang kanyang asawa. Nasa sulok lang si Samuel. Hindi ito makagalaw dahil sa pagkabigla. Pinagmamasdan nito ang kanyang nanay na umiiyak habang inaalog at ginigising ang kanyang tatay. Maya-maya pa'y napuno na ng malakas na iyakan sa kwarto. Binangungot ang tatay ni Samuel at patay na ito. Lumipas ang 2 dekada. Pilit nang kinakalimutan ni Samuel ang tungkol sa nakita nitong lumilipad o nakalutang na kabaong. Pati na rin ang trauma na inabot nito sa pagkamatay ng kanyang tatay. Hindi siya napagod magdasal gabi-gabi na sana ay hindi na niya muling makita pa ang nakalutang na kabaong.
Baka kasi bigla na naman itong manguha ng mahal niya sa buhay. Hanggang isang araw, habang nagpapalipas sila ng oras ng mga katrabaho niya, nagkwentuhan sila tungkol sa mga kababalaghang naranasan nila. Unang pumasok sa isip ni Samuel ang tungkol sa lumulutang na kabaong. Pero ayaw niya itong ikwento. Baka muli itong magpakita sa kanya. Pero para siyang pinaglalaruan ng tadhana. Ang mga katrabaho niya nagkwento tungkol sa nakita nilang lumilipad na kabaong. Pati pala sila ay nakakita na rin nun. Pero hindi pa rin nagkwento si Samuel sa naranasan nito tungkol sa nakalutang na kabaong. Umiwas na ito sa mga katrabaho niya. Nauna na nga rin itong umuwi pagkatapos ng trabaho. Dahil nga sa naging kwentuhan ng mga katrabaho niya, bumalik muli ang takot ni Samuel sa nakalutang na kabaong. Nagkulong ito sa kwarto ng ilang araw. Hindi siya pumapasok sa trabaho. Nagkasakit na ito dahil sa pagkukulong sa kwarto. Hanggang isang gabi, nagising na lang ito sa malakas at tila nagluluksang iyakan sa labas ng kanyang apartment. Nangangamoy bulaklak sa paligid. Binuksan niya ang kanyang bintana. Nakita niya ang mga babaeng nakaitim na bestida at belo. Sinusundan nila ang nakalutang na kabaong. Tumingin si Samuel sa orasan. 12:00 na ng hating gabi. Bakit meron pa ring libing? Pagtingin muli ni Samuel sa bintana, wala na ang mga babaeng nakaitim na bestida at belo. Pero naiwan ang nakalutang na kabaong. Maya-maya pa'y dahan-dahang gumalaw ang nakalutang na kabaong at papunta ito sa direksyon ni Samuel. Muli na namang nagpakita ang nakalutang na kabaong kay Samuel. Hindi na umepekto ang kanyang mga dasal. Kahit anong oras, kahit saan, nagpapakita ito sa kanya. Kahit nasa trabaho ito o nagtatago sa simbahan, lumilitaw pa rin ang nakalutang na kabaong. Ayaw siyang tantanan. Hindi na makapag-focus si Samuel sa kanyang trabaho. Minabuti niyang umuwi muna sa kanilang probinsya para makasama ang kanyang nanay. At sa kanyang pagbalik sa kanilang probinsya, hindi na muling nagpakita pa ang lumulutang na kabaong. Pero panandalian lamang iyon. Makalipas ang 2 buwan, nagbalik muli ang nakalutang na kabaong. Katapusan ng buwan noon, nagabihan si Samuel sa pag-uwi. Habang naglalakad ito pauwi sa kanilang bahay, bigla itong nakaamoy ng formalin. Panay ang lingon niya kung saan nagmumula ang amoy na iyon. Lumakas na naman ang kabog ng kanyang puso. Naalala niya ang nangyari nung bata pa lamang siya. Hindi ba't nakaamoy din siya nung formalin nung gabing namatay ang kanyang tatay?
Tumakbo ito para makauwi na. Kinakabahan siya para sa kanyang nanay. Pero kahit anong bilis ng kanyang pagtakbo, parang hindi siya nakakalayo sa kanyang pwesto. Mas lalo siyang kinabahan, lalo't mas lumalakas na ang amoy ng formalin. At sa kanyang muling paglingon, doon na siya kinilabutan at natakot. Nagpakitang muli ang nakalutang nakabaong. At sa pagkakataong iyon, hinahabol na si Samuel ng kabaong. Kumaripas siya ng takbo. Umiiyak ito habang nagdarasal. Pagod na siya pero hindi pa rin siya nakakaalis sa kanyang pwesto. Patuloy pa rin ang paghabol sa kanya ng kabaong. Nilakasan niya ang pagdarasal at doon pa lamang nakalayo ang binata sa kabaong. Panay ang tawa ni Samuel. Natakasan niya ang nakalutang nakabaong. Tumigil na siya sa pagtakbo nang masigurong wala na ang nakalutang nakabaong sa kanyang paligid. Malapit na rin siya sa kanilang bahay. Pasipol-sipol pa si Samuel nang buksan nito ang kanilang pinto. Pero natigil iyon nang marinig niya ang kanyang nanay na malakas na umiiyak. Agad niya itong pinuntahan. Nanlumo si Samuel sa kanyang nakita. Ang kanyang nanay na umiiyak, yakap-yakap dito ang bangkay ni Samuel sa papag. Tulad ng kanyang tatay, bangungot din ang kinamatay niya. Napatingin si Samuel sa nakabukas na bintana. Tanaw niya roon ang nakalutang nakabaong at tila hinihintay at sinusundo ang kaluluwa niya. Liham ng gabi. Liham ng gabi.